Our next tutorial is a request. So, merong nag-request sa aking TikTok account. So, sabi niya, baka daw pwedeng kumuha rin ako ng tutorial for individual development plan. So, gagawa tayo na ngayon ng IDP via Copilot. So, syempre, papakinabangan pa rin natin si Copilot. So, i-maximize natin yung binigay sa atin ni DepEd. So, dapat naka-ready ang iyong yan. Copilot. So, dapat naka-ready yung Copilot mo. Then, naka-ready yung iyong ESAT. Then, ito yung ating IDP. So, dito sa IDP, so sabi nga niya, instructions. This sheet shall be accomplished and updated during the following phase. So, phase 1, performance planning and commitment based on the results of the ESAT. So, dapat daw, yung ilalagay natin dito is based sa result ni ESAT. So, kailangan meron tayong screenshot ng result ni ESAT. So, syempre, dahil multi-year to, dun muna tayo sa first year. So, year 1 lang muna. So, using yung tinuro ko sa inyo kung paano mag-screenshot, snipping tool. So, yan. Kukunin lang natin tong result ng ating ESAT for year 1. So, click natin to. So, ito na yung result. Then, balik tayo dito kay Copilot. Tapos, i-paste na natin siya dyan. Then, kunin naman natin yung IDP natin. Yung format. So, ito si IDP format. So, kunin mo muna syempre si functional competencies. Pagkakuha mo, yan. Copy mo rin. Then, paste ulit dito sa Copilot. So, pag na-paste mo na kay Copilot, so ano naman ngayon yung gagawin mo? Naka-paste na yung dalawang image kay Copilot, di ba? So, gagawa tayo ngayon ng individual development plan. So, uutusan natin ngayon si Copilot. So, syempre, ang una mong gagawin is, please make me an individual development plan based on the result of my ESAT. Attachment ESAT. So, yan yung ating unang gagawin. Tapos, syempre, gusto natin naka-plot siya doon sa table na nilagay din natin. Please align. Laging may please, di ba? Kasi pag please, parang automatic na nagko-command ka talaga. So, please align the individual development plan in the table, in the attached table. Tapos, enter. So, tingnan natin kung ano yung gagawin niya. So, thank you for sharing the ESAT results and the template based on your table indicators. So, eto na ngayon yon. So, strengths. So, strong strength content. Copy mo na lang yan. Tapos, punta ka dito. Then, paste mo siya dyan. Diba? Then, sunod, development needs daw. So, copy mo ulit dyan. Then, punta ka dito. Then, after that, so, action plan ka naman. So, ito yung iyong learning objectives. So, copy mo lang din ulit siya. Tapos, punta ka na dito. Then, after that, yung intervention. So, wala siyang nilagay na intervention. So, dahil wala siyang nilagay na intervention, please insert a column for intervention. Insert a column for intervention. So, napansin natin, di ba, na wala siyang nakalagay na intervention. Ayun pala sa baba. So, ito. So, pag-copy natin, so, ito yung kanyang learning objective. So, palitan natin ulit to. Then, dito, yan, copyhin natin yung intervention. Then, after that, yung timeline. So, yung timeline niya is quarter 1 and quarter 2. So, sa side natin, syempre tapos na tayo ng quarter 1 and quarter 2. So, let's make it quarter 3
and quarter 4. So, resources needed. So, dahil wala siyang inilagay na resources needed, yun na lang yung ilalagay natin. Please insert a column for resources needed. Then, enter. So, gagawa ulit siya niyan. Ayan na. So, check natin. So, dirt. Yan. So, yun. Sa dulo. Yan. So, yan ang ating resources needed. Tapos, so, ilan ba yung ginawa niya? Check natin kung ilan yung kanyang ginawa. Balik ulit natin. Pwede mo namang wag kunin lahat. So, kung ilan lang yung gusto mong kunin, pwede na yun. Halimbawa, dalawa lang. Kuha ka lang ng dalawa or pwede mong kunin lahat. So, isa na lang muna yung kunin natin. Next is behavioral competencies. So, tapos na tayo dito. Next naman natin is behavioral competencies. So, yung behavioral competencies, so, eto naman na yun. Diba? So, gagawa ka ngayon ng copy mo ulit siya. Yan. So, syempre, hindi natin kaya i-copy ng buo. Kaya, unti-unti lang natin siyang copy. Then, balik ka ulit dito. Paste mo ulit siya dyan. Then, close. May balik ka ulit dito. So, hanggang result focus lang tayo dito kanina. So, ngayon, teamwork 2. Yan. Balik ka ulit doon. Tapos, kopyahin mo lang. Kahit kopyahin mo lang yung prompt mo kanina. Yan. So, babaguhin mo lang yan. Based on the result of my ESAT for ano nga yung gagawin natin? Behavioral competencies for behavioral competencies. Yes, please align the individual development in the table above. Kasi di naman na siya nakalagay, di ba? So, table above na siya. So, yan. So, check natin. So, self-management, strengths, copy ulit, then paste, then punta ka na dito, maintain, copy ulit, then paste, tapos learning objectives, copy ulit, paste, then intervention, copy ulit, paste. Siyempre, ito ay quarter 3 and quarter 4 pa rin yung gagawin natin. Yan. Pwede namang hindi, pwedeng kung ano lang. So, pero ang gagawin na natin is quarter 3 to quarter 4. Then we have, yan yung last. Then sunod, yan. So, screenshot na lang natin yan. Copy mo ulit. Balik ka dito. Tapos, ko-command mo na siya na please provide data for this table. Tapos, yan. So, eto na yung gagawin mo. So, copy lang din ulit. Paste. Then, learning objectives. Yan. Copy. Paste. Intervention. Copy. Paste. Then, timeline. Quarter 3, quarter 4. Then, resources. Training modules. Yan. So, ang sabi niya dyan is gagawa ka ng 3. So, nag-provide naman siya. Copy mo lang lahat. Diba? Diba? Ganun lang siya kadali.
Hindi mo na kailangan mag-isip. Tapos, sunod. Ayan. Intervention. Siyempre, quarter 3 to quarter 4. Ayan. Ganun ulit. Intervention. Tapusin na natin. Konti na lang naman eh. Quarter 3 to quarter 4. Seminar materials attended. Ayan. So, pagka lumampas na ganyan, pwede mo naman siyang i-click mo lang itong wrap text. Tapos sunod, lalagyan mo na syempre ng pangalan mo, pangalan ng reader mo, and pangalan ng approving authority mo. Then, i-save mo na siya. Thank you.